Yan, so what's up mga farmers? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Search at the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. And if you are new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Yan, so for today's vlog mga farmers, ang pag-usapan po natin ay ibabahagi ko po sa inyo yung first fertilization ng aking Mestiza F1 at Green Admiral na ampalaya. Okay, so ibabahagi ko po sa inyo ngayon mga farmers kung ano ang aking ginagamit na abono para po sa first fertilization ng ating ampalaya. So ngayon ay 11 days ng ating ampalaya, kaya ito ang unang pagkakataon na bibigyan natin ng abono via drenching. Okay, meaning papakain natin via drenching. Okay, so bago po natin simulan mga farmers, shout out muna sa ating mga magsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao, most especially to my mentors in ampalaya farming. Shout out Agaw Jupil Farmer, anak ni Matoy, at the same time shout out Agaw Pino Young Green Kaminadi aka Pinos Vlog. So shout out nga Agaw, kumusta ang mga ampalaya na to diha? Okay, at the same time shout out din sa ating kaibigan mula dyan sa Persian Gulf, Qatar, Idol Aquarus. So kumusta Idol? At the same time lakas ng Negros TV, shout out. And of course, shout out also Jojo the Farmer from Southern Leyte. And also, shout out Boss Ayan Vlogs ng Kagay, Sibungas, Cebu. Salvador Farmers ng Antique, Mac Mayor, at the same time sa kanyang papa, Bert Mayor the Farmer. Shout out Gregi Farmer, Bumbirong Farmer, Kaparmer Pilot, shout out sa lahat. Okay? So, Sarge TV ng Davao, shout out. Idol, musta? At the same time, shout out sa ating mga kaibigan mula dyan sa Duguan, Sibungas, Cebu, sa Redondo family, shout out Lolo Alberto Redondo, Lola Joy Redondo, at the same time shout out Ate Janice Francisco, Ate Ivy Sevilla, and of course shout out also kay Ate Tessa Sordilla, and shout out Pete Andros Villa. Okay, so yun po, shout out sa lahat, sa mga hindi nabanggit, shout out po sa inyo. Okay, so tara na. Yan, so magandang araw mga farmers, welcome back to my channel, Search the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. So for today's video mga farmers, sa vlog natin na to ay ibabahagi ko sa inyo yung aking first fertilization dito sa aking ampalaya, no? Mixed 95% Mestiza F1 and 5% Kaniko seeds na Green Admiral. So ngayon they are in their 11 days mga farmers. Yan, 11 days nila, and sa 11 days ay meron ng ito, may vines na kung saan ay gagamitin nila para makaakyat sa ating trellis. Okay, yung trellis natin is diamond trellis. Okay, so yan mga farmers. So ngayon puntahan natin yung ating measurement saka abono na ginagamit. Dito tayo mga farmers. So yan, meron akong ipine-prepare dito mga farmers. Gusto ko hindi pa minimix natin para inyong makita. Okay, so mixing natin mga farmers. Sa unang pag-abono is isang drum ng tubig, yung blue na drum. Yan, isang drum na ganito ilalagyan natin ng dalawang klaseng abono. So nang una, yung supply ng nitrogen, gagamit tayo ng Yara Nitrabor. Okay, so ito Yara Nitrabor mga farmers. Yan, so 2 kilos Yara Nitrabor itong yellow. At the same time mix natin with 3 kilo ng Yara Unique 16. Okay, so meaning yung ating mixing mga farmers ng abono is 3:2. So 3 kilo ng Yara Unique 16 at the same time 2 kilo ng Yara Nitrabor dito sa isang drum na tubig. Okay, so yun ang gagawin natin. Mimix natin mga farmers. Kunin natin, hulog lang natin dito.
Pwede na yan. Ganyan. Okay. Okay. Ganyan mga ka-farmers. Okay. At the same time, itong ating nitrabur mga ka-farmers. Kapag bago ang ampalaya natin, especially ngayon, day 1 to day 10 mga ka-farmers, dilig-dilig lang ng tubig. Wag pang mag-introduce ng abono. Start pagpakain is 11 days. So ang gagamitin natin within 11 days is 11 from the 11th days to 25 days is Unique 16. Tapos pwedeng kung halimbawa mag-farmers Unique 16 lang pure 5 kilos sa isang drum. Pero sa akin is minimix ko ng nitrabor para yung ating mga ampalaya ay magiging mas berde. Okay? Kasi pag medyo may kunting yellowish yung dahon, hindi masyadong green, kulang sa nitrogen, kaya kailangan nating lagyan ng nitrabor. Okay. Okay. So nitrabor 2 kilos, dalawang plastic, 1 kilo 1 kilo. Yan mga idol, oh. Ito po ang ginagawa dito sa unang pag-aabuno. Okay. Yan. So ang gagawin mga ka-farmers, since na ilagay na natin dito sa drum, kailangan i-mix ito. Kailangan matunaw lahat evenly para distributed evenly yung ating abono dito sa tubig bago natin ipapakain sa ating mga ampalaya. Okay? Yan, so gagamitin natin yung kahoy pang ano mga ka-farmers, pang mix. Okay mga ka-farmers, so tapos na po nating tunawin yung ating abono dito sa drum. So ngayon magpapakain na po tayo ng ating ampalaya mga farmers. So ang gamit po natin ay ito, isang lata ng sardinas mga farmers, bawat puno. Okay, so tara na, tingnan natin mga farmers. Lalagay ko lang po sa balde yung ating ipapakain. Dito tayo simula. So ganito mga ka-farmers ang gagawin. So meron na po tayong instalasyon na butas kung saan natin ilalagay yung abono or i-apply yung abono mga ka-farmers. So nang una, itong first na butas mga ka-farmers, ito yung tinatamna natin. Tapos dito sa gilid meron tayong piniprepare na butas na maliit. Dito tayo mag-aabono at magdidilig mga farmers ng tubig, drenching ng abono dito sa butas na ito from day 11. So 11 days old yung ating ampalaya hanggang 25 days old mga farmers. Dito tayo magdidilig ng tubig at magdi-drench ng abono, papakain ng abono dito. Okay, so yan po ang ating gagawin. So ito mga farmers, so yan, ganito mga farmers ang gagawin. Okay, so ganyan mga farmers, ganyan lang mga farmers. Huwag pong i-direct sa puno dahil baka mabigla yung ating ampalaya mga farmers since first introduction of abono. So kailangan dyan lang sa gilid. Okay, ganyan mga ka-farmers ang proseso ng pagpapakain ng ampalaya. Okay, dyan sa gilid papakain. Okay, kuha dito sa abono, ilagay sa gilid.
Yan. Ganyan mga farmers. Okay? So, kailangan mga farmers ay masusunod po natin yung fertilization ng ating ampalaya para maganda po ang resulta. Okay? Especially ngayon, papaakyat na sila. Tatalian pa natin yan papunta dito sa ating trellis. Okay? Ganyan mga farmers. So, sa ganitong sistema mga farmers, maganda, no? Actually, merong iba't ibang pamamaraan kung paano magpapakain ng abono. Okay, at iba't ibang abono din ang ginagamit. Pero sa akin, Yara ang ginagamit ko, mga farmers. So, merong iba mga farmers, hindi nila dinidrench. Ang ginagawa nila is direct application of granules mga farmers. Ang ginagawa for slow release, para daw merong slow release yung abono sa ating ampalaya. Pero sa akin, ang turo din ng aking mentor, mas especially Agaw Pino, mas maganda drenching talaga. Yan, tunaw. Kasi kapag tunaw mga ka-farmers, ang abono natin na mix na sa tubig, mas madali pong makain ng ating ampalaya kasi sisip-sipin na lang ng kanyang mga ugat. Kisa ilalagay natin dyan na granulated pa, there are some of the fertilizers that will only evaporate. Kaya natunaw siya pero nag-evaporate naman. So ganitong paraan mga farmers na talagang dinidrench natin, hindi po mag-evaporate yan dahil automatic. Halimbawa, ayan, kuha tayo ng abono, lalagay natin dyan, automatic nag-absorb yan sa lupa. So there is no chance for evaporation. Kung meron man chance na pagkakunti na lang. Okay? At mas madaling ma-absorb, masipsip ng ating mga ampalaya. Kaya mas magiging maganda ang resulta. Ganyan mga ka-farmers. Okay. Okay. So I think yun po yung ating vlog sa araw na ito mga farmers. Okay, so yan po ang sit up ngayon ng ating ampalaya. Meron na tayong trellis, no? DIY diamond trellis. Pero half pa yung inano ko mga farmers, yung in-install ko dito sa itaas sa sunod na araw na. Kasi meron ng mga mga farmers, may mga vines na, so kailangan makaakit sila. Kasi pag hindi makaakit mga farmers, maaaring masunog yung kanyang mga dahon pag nadapa sila. Ganyan mga farmers. Tapos kailangan ko pang tapusin yung area na yung huling itinanim, kasi yun doon is ano pa yan, 8 days at 9 days mga ka-farmers yung nandun. Kaya kailangan tapusin pa yung ano doon, pag-i-install ng mga balag. Actually may mga balag na mga farmers, yung mga puste na, pero yung ating mga twine hanggang dito pa, doon wala pa mga farmers. Kaya ganito ang aking ginagawa muna. Half muna yung ini-install natin sa ating DIY diamond trellis. Okay, so for more information mga farmers, stay tuned lang dito sa aking channel para po masubaybayan ninyo yung ating mga proseso sa ating pag-aalaga ng ampalaya, yung management natin. Okay, at yun po ang topic natin, yung vlog natin sa araw na ito mga farmers. And I hope meron kayong nakuhang kaalaman, ideya, knowledge, learnings dito sa vlog na to na pwede ninyong gayahin, gamitin para po mapaganda din ang takbo ng inyong pagtatanim. Okay,
So once again, this is Sir Chad the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. Happy farming, bye bye at ingat po kayo lahat.